Yan ang ginawa ng Lord sa amin ni Sek kasi recently, talagang, lahat naman tayo talaga, may mga nararanasan tayo sa araw-araw na minsan hindi natin ma-explain. Minsan, sobrang frustrated tayo sa buhay natin. Ba't ganito, Lord? Bakit ganito? Minsan nga, hindi na nga natin tinatanong ang Lord eh. Minsan nakakalimutan natin na nandyan siya, na pwede pala tayong mag-confess sa Kanya. Pwede tayong magsabi sa Kanya ng mga bigat na nararamdaman natin. Pero, ayun, yung recently talagang, marami ako personally, marami akong mga frustration din, disappointments. Talagang tinitrigger ako ng kaaway dun sa part na yon. Pero I just praise God kasi nakita namin lalo kagabi nung nagpray kami ni CI. Talaga umiyak kami at nag-confess din kami ng bigat ng mga nararamdaman namin sa isa't isa. As part din na, syempre nagsisimula pa lang kami as partners, di ba po? So, yung mga naranasan ng mga tenure dito na mga mag-aasawa, ay yung mga matatagal na talaga. Nandun kami sa stage na yon na parang, ang hirap po pala talaga, na parang, nung nag-uumpisa kami, parang andali ng lahat, ang daling pasukin, ang daling gawin, pero, eventually, as time goes by, talagang pabigat ng pabigat at pahirap ng pahirap, nakaka-exhaust po talaga. Pero I praise God kasi pinaalala niya sa amin na nandyan siya pa rin. Nandyan pa rin siya. Na pinaalala niya sa amin na mabuti siya sa atin. Minsan kasi nakakalimutan natin kung sino tayo eh. Nung hindi pa natin kilala ang Panginoon eh. Di ba po? Kapag naaalala natin palagi kung sino tayo, bago tayo inahon ng Panginoon sa karumihan natin, doon natin mas mararamdaman at mas mauunawaan na malawak ang biyaya at habag ng Diyos sa atin, mga kapatid. Parang mahihiya ka na, Lord, bakit ko to pinroblema? Bakit ang dami kong inubos na oras sa bagay na to na wala palang kabuluhan to? Ikaw pala, Panginoon, ang mas dapat kong bigyan ng panahon, na ikaw pala, Panginoon, ang mas dapat kong pagtuunan ng pansin more than these things. Diba po? And kagabi, ayun, na-inspire kami sa mga testimonies ng mga kapatid namin during our intercessory, which is, ini-encourage din namin kayo na maging part din tayo ng intercessory kasi hindi lang po tayo nananalangin, mga kapatid, naririnig din natin ang kwento ng bawat isa. Yeah, po. Napakahalaga po ng testimony. Sino po dito may testimony talaga na pag sinabi nating testimony, ito yung parang siguro yung pinakamatinding testimony ng buhay nyo, na turning point siya ng buhay nyo, na lugmok ka sa kasalanan, mahal na mahal mo ang kasalanan, then na-realize mo, nakakahiya ka, parang wala nang taong tatanggap sa'yo, pero andyan ang Lord, bigla siyang pumasok sa buhay mo, at doon na nabago ang buhay mo entirely. It turned 180 degrees. Di ba po? Parang from this path, napunta ka dito sa path na to. Talagang totally different. And naranasan mo yung kapatawaran, nakita mo kung gaano ka kamakasalanan, naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Yun po yung tinasabi nating pinakamatinding testimony natin. Sino po yung may ganong testimony sa buhay? Gusto ko po makita yung mga kamay. Sige po, taas po natin. And okay, sa mga hindi po nagtaas, I pray na talagang mas na hipuin ng Lord ang buhay nyo at bigyan ng kaliwanagan ng Lord ang isip ng bawat isa sa atin, na siya ay buhay na Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Buhay na buhay ang Panginoon, mga kapatid. Kagabi nung nagpray kami, sabi ko, parang sa sobrang iyak namin, sa sobrang saya na naramdaman namin, sa kabila ng mga na-experience namin, mga nabigat sa puso namin, sabi ko, Lord, gustong-gusto na kitang makita. Hindi naman sa hindi ko na kayang i-resist ito, kasi yun, may joy din sa pakikipag-battle natin sa mundo. Pero Lord, gustong-gusto ko nang makita yung ikaw, yung buong ikaw. Yung buong ikaw na hindi lang sa salita lang, yung makakasama na kita, Panginoon. Kaya nga, naalala ko yung lyrics na I can't wait for eternity. Kasi mga kapatid, totoo mga kapatid ang eternity. Kaya, kung meron kayong mga testimony ngayon, mga kapatid, panghawakan nyo yan, wag nyong bibitawan, mga kapatid, yung mga testimony nyo. Kapag may mga pagkakataon na parang nawawala tayo sa wisyo or na nadadivert ang isip natin sa mga bagay na walang kabuluhan, alalahanin nyo kung paano kayo nag-umpisa sa Panginoon. Lagi nating alalahanin kung paano tayo nag-umpisa sa Panginoon. He will always gives us comfort when we are always reminded of that.
Ako po talaga, napakabuti ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Salamat din po sa mga nag-testify kagabi po. Talagang na-inspire kami at nabawasan yung mga bigat ng nararamdaman natin kapag nalalaman natin na hindi lang pala tayo may pinagdadaanan din pala yung mga kapatid natin. Kumbaga, hindi man siya solusyon sa problema, kung tutuusin, na narinig mo yung kwento ng kapatid mo, nakaranas ka ng kapayapaan, ng comfort, at the same time, talagang nakikita mo yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. At hindi pa man nasolusyonan ang problema mo, it will give you an extra push or extra drive to continue further, na magpatuloy, mga kapatid. Naalala ko din po yung sinabi ni Mami Angel kanina sa exhortation niya. Totoo yun, mga kapatid. Lahat ng mga nandito sa mundo, pinagtatrabahuan natin, it won't matter pagdating sa eternity. Okay po, wala lahat yan. Ginagawa natin yan para lang tayo makasurvive sa mundong to. Kasi kailangan natin mag-survive eh. Pero hindi ito ang pinaka-purpose ng buhay natin, mga kapatid. Hindi ito. Hindi ito ang madadala natin sa langit. Yung mga nabanggit ni Mami Angel kanina na bahay, sasakyan, at yung mga material na bagay na talagang grabe tayo kung kumayod ng kumayod, di ba? Parang, tas dumadating sa point, dahil nandun yung focus natin na talagang nafu-frustrate talaga, nadi-disappoint tayo at napapagod tayo. Pero hindi yun, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, kung ano yung madadala natin sa langit? Tingnan nyo po yung katabi nyo. Tingnan nyo po. Ayan yung makakasama natin. Yung mga nasa likod nyo rin po, tingnan nyo rin po. Ayan. So, ayan po. Mga kapatid, ang makakasama natin sa langit, hindi yung mga bagay na nandito sa mundo. Bakit ko po sinasabi ito, mga kapatid? Pansin nyo ba, lahat ng mga apostol, mga propeta, at even si Jesus Christ, halos lahat ng katuruan nila is paano mo papahalagahan ang kapatid mo. Paano mo mamahalin ang mga kapatid mo na hindi ka mahal-mahal. Lahat ng itinuturo about sa kapatid, about sa body of Christ, about sa bawat isa sa atin. Hindi nagtuturo ang Panginoon sa atin na parang lagi tayong mag-aspire lagi ng mga material na bagay. Hindi po. Di ba po? From Ephesians, lahat ng Galatians, lahat ng mga books ni Paul, even sa mga books ng mga disciples ni Jesus Christ, pangalawang kautusan din yun sa New Testament, di ba? Parang ang una is mahalin natin ang Panginoon. Pangalawa, mahalin natin ang kapwa natin, ang mga kapatid natin. Di ba po? Kasi nga, ang purpose natin, hindi para sa mundo. Ano ba yung masasama natin sa langit? Yung mga kasama natin, mga kapatid natin. Kaya as a church, di ba po, ang natutunan natin last time, we have to think lowly of ourselves to be more patient with one another, to bear one another in love. Yun po ang tinuturo ng Panginoon. Pahalagahan natin ang bawat isa, mahalin natin ang bawat isa, mga kapatid. Ayan. Patutuloy ko lang po yung sa Ephesians chapter 4. Basahin po natin yung entire verse from sa English at Tagalog. Sana ma-cover natin lahat po sa maiksing oras. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Then we will no longer be infants. Malakas po. Tossed back and forth by the waves.
may be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in the righteousness and holiness. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful to their own hands, that they may have something to share with those who do not let anyone only what he is God to deal with others for their needs, and benefit those who listen. And do not treat the Holy Spirit of God with whom you were saved for the day of redemption. Get rid of all bitterness, hate, anger, ruling, and slander, and of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other as God forgave. Ayan, sa Tagalog din po, basahin natin. Sa Tagalog, hindi na tayo tulad sa mga hindi na tayo maliligaw ng tao, makalilita tayo sa pamamagitan ng sa halip, sa pamamagitan sa diwa ng pag-ibig, tayo lang tayo lubos sa katulad sa ibig na siya tulad natin sa pamamagitan niya at kung maayos ay magalagal ang huli ng bawat pagkakas, lumalaki ang katawan at pinatatatag ito sa sarili sa pamamagitan ng Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon, pinagagala kayo. Huwag na kayo lumulunod ng mga inisip mo sa palataya. Walang kabuluhan ang kanilang inisip at wala silang pangawa at dahil sila ng pagmamahal ng kanilang sa mundo. Wala silang bahagi sa buhay ng kaloob ng Diyos. Sila yung ilalipin ng malaya at wala silang kaibigan. Wala silang kamanatong pagpaging mawapalaspakan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang mga pangalan na sa Kanya. Iwanan ninyo ang mga natutunan. Gawin na ninyo ang yung dati at pagkakaawa na sisira dahil sa mga pagkanasan. Magbago na kayo ng iwa at pag-isip. At dapat ang pag-isuot ay habang pagkakaawa na ilikang malarawan ng Diyos at naayos sa patuloy para na pakamuhay ayon sa katuturan. Kaya ito, kapatid na natin ang pagsisinungaling at tayo ay lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo kayo magkasala. Huwag ninyong mayroon kung makakabalikat kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon dyan. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa kanilang kabubuhay at makatulong sa mga nakakailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, iyong ang papalakas at takbo sa pagkakataon upang makapagulog ng mabuti sa mga nakakailangan. Huwag ninyong sakatan na nagawa ng Espiritu Santo sa pagkakasiyang nakatakot sa inyo. Ang katibayan ang kayo tutuloy pagdating ng takdaman. Alisin na ninyo ang lahat ng samahan ng loob, oo at nagalit, huwag na kayong mabubuyaw, nalalait at nananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at kawain. Magpapatawad kayo sa isa't isa, tulad ng magpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Pwede na tayong mag-end ng service. Joke lang. Napakalawak po kasi talaga. Napakayaman ng salita ng Lord. Kaya okay lang po nagbasa tayo ng mahaba. Praise ka po. Let's pray. Father, salamat po sa araw na ito, Panginoon, na tinutulutan niyo ang bawat isa sa amin na makarating sa lugar na to, Panginoon. Alam namin, Lord, na may inihanda kayo para sa amin ngayong umaga na to. We just pray, Lord, na buksan ninyo, Panginoon, ang puso at ang isip namin para maunawaan namin ang iyong salita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Umpisahan po natin sa verse 14 hanggang 16. Ang sabi po dun, then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful hearts. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang sabi dito, if we have a strong knowledge of God,
Strong knowledge, mga kapatid. Big sabihin, matibay na kaalaman kung sino ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. And we are firmly planted. Pag sinabing firmly planted, talagang nakatanim tayo sa matabang lupa, sa lupang nagpapayaman sa atin, na hindi tayo basta-basta matitibag. Planted on the foundation of the apostles and prophets. Ano po ibig sabihin ng foundation of the apostles and prophets? Ito po yung salita ng Lord na inilay niya through the apostles and the prophets. So lahat ng mga nakasulat sa Biblia, mga kapatid, yan yung foundation. Kumbaga, hindi na natin kailangan maghanap pa ng ibang kaalaman, ng ibang wisdom, kasi nandyan na lahat. Yan yung foundation. Diyan na natin kukunin lahat. So kung may mga problema tayo, may mga confusion tayo sa buhay, anything, wala na tayong hahanapin pang ibang sagot. Lahat nakasulat na sa Biblia. Ganun po siya kalawak, mga kapatid. It's a library of libraries. Kaya po, nandyan na po lahat ng kaalaman na hahanapin natin. Now, if we have strong knowledge of God through His Word, we are already equipped. Equipped tayo. Ano ibig sabihin nun? Handa tayo. Handa tayo, ibig sabihin, may sandata tayo. Kumbaga, hindi tayo sasabak sa laban na hindi natin alam yung mangyayari. Hindi tayo sasabak sa laban nang wala tayong armas, mga kapatid. So, pag alam natin ang salita ng Diyos, ang salita niya, we are equipped to resist all lies, lahat ng kasinungalingan sa mundo. Unless we are mature Christians, we will be the target of the deceivers. Sa mundo to, mga kapatid, marami tayong maririnig na iba-ibang mga katuruan. Hindi lang siya katuruan na pangmundo, minsan katuruan pa na nasa loob tayo ng church. Mahalaga, mga kapatid, na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. So I encourage po, kasi ang madalas ko ding nakikita is mga kababaihan, mga nagno-notes. I encourage din po mga kalalakihan, mag-notes din tayo. Again, lahat ng mga kaalaman na naririnig natin at nababasa natin sa salita ng Panginoon, it will help us know what is right and what is wrong in front of God, in the eyes of God. Kasi eto mga kapatid, pwede ako magsalita ngayon ng mga mali at pwede niyong paniwalaan. Dahil, bakit niyo papaniwalaan kahit mali yung sinabi ko? Dahil hindi natin nababasa ang salita ng Lord. Okay po? Kaya mahalaga na basahin natin ang salita ng Lord kasi anytime pwede ako magkamali. Or anytime pwede kong maging intensyon na imaliin ang salita ng Diyos para ma-deceive ko kayo. Kaya ihanda natin ang sarili natin, pahalagahan natin ang salita ng Lord. It will be our weapon against all lies in the world. Okay po? Malinaw po ba yun, mga kapatid? Unless we are mature Christians, we will be the target of the deceivers. Pag sinabing mature, mga kapatid, mature ka saan? Mature ka sa experience sa buhay? Mature ka sa natutunan mo sa school? Hindi. Pag sinabing mature, mature ka in the knowledge of God. Malawak ang kaalaman mo at kilala mo ang Diyos na sinasamba mo, dun ka mature. Di ba po? Kapag hindi ka mature, anong mangyayari? You will be the target of the deceiver. Hindi lang deceiver na si Satan, there will be deceivers na kapwa natin tao, mga kapatid. And they are deceiving because they are driven by their selfish desires. Di ba po? Dahil gusto kong yumaman, kailangan lolokohin ko itong mga tao na to. Mag-iingat tayo dun, mga kapatid. Di ba po? Naalala ko yung pinag-pray ako ni PL dati na hindi tayo nilikhang buntot. Nilikha tayong ulo. Naka-bless yung prayer na yun. Kasi tayo mga Kristiyano, hindi tayo lagi nasa hulihan, hindi tayo nagpapahuli in a way na, parang hindi sa pila ng mga pagkain. Pero hindi tayo nahuhuli pagdating sa kaalaman, di ba po, sa knowledge. Hindi tayo ignorante, mga kapatid. Hindi tayo, ang pangit ng term na parang aanga-anga sa lahat ng bagay. Hindi po. Dahil Kristiyano tayo ang may pinakamataas na kaalaman dahil nanggagaling ang kaalaman na yun sa Diyos. Amen po ba? So, yun yung panghawakan natin, mga kapatid. Sabi dito sa example na nabasa ko, these deceivers, itong mga manloloko na to, mga kapatid, na kailangan nating mag-ingat talaga, they will be like landmines. Alam niyo po yung landmines? Sa panahon ng mga gera, di ba nagbabaon sila ng mga mina sa ilalim? Tapos ang mangyayari is, pag naglakad ka, dahil hindi mo alam, natamnan pala yun ng mine ba yun? Ng mga bomba or mina. Ano mangyayari pag natapakan mo? Sabog ka talaga. As in, maghihiwa-hiwala yung parte ng katawan mo. Di ba po? Pero ikaw,
kapag nag-aral ka, naintindihan mo at alam mo yung mga daan kung saan tingin mo ay hindi sa tingin mo, kung saan merong mga nakatanim na bomba na mga ano ba tawag doon na patibong, yan, patibong mga kapatid, mga trap, ayan, hindi mo dadaanan 'yun, 'di ba? Kasi alam mo eh. Kaya po, ganun din tayo sa lakad natin sa Panginoon, mga kapatid. Mahalaga ang salita ng Diyos ang magsisilbing tool natin para magkaroon tayo ng kaalaman. Kasi sa Kanya mismo galing yan, mga kapatid. Although it's written by prophets and apostles, sa Lord nang galing yan. Diba? Inspired by God. Inspired by God. Inspired by God. Ay, ito yung mga example, mga kapatid, ng mga situations. Alam niyo po yung term na phishing, na P-H-I-S-H-I-N-G. Phishing. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi po siya yung phishing na namimingwit ka ng isda. Pag sinabing phishing, ito yung ginagawa ng mga scammers. Sa mga emails, sa cellphones, every time, or kaya may tumawag sa inyo na, uy, ano na yung credit card nyo, or yung bangko nyo, or ganito, ganyan. Kailangan ko yung, yung one-time PIN nyo na sinend sa cellphone. Ngayon, dahil hindi mo alam na ang one-time PIN sa bangko, at pag binigay mo yan sa ibang tao, pwede na lang mabuksan ng bangko mo. Dahil hindi mo alam eh. So, naataranta ka kasi parang, ano yung bangko ko? Kailangan ko ng tulong. Ibibigay ko sa kanya kasi sabi niya, ma-hack yung bangko ko eh. So, binigay mo. Ano nangyari? Nakuha niya lahat ng pera sa bangko mo. So, pag sinabing phishing, nag-a-ask sila ng information from you para nagnakaw sila ng information or nag-a-ask sila ng information para nakawan ka or para kunin ang tawag dito, identification mo na pwede na lang gamitin sa iba. Halimbawa, pwede silang gagamitin lang identity mo para makapasok sila sa isang lugar or para mabili nila yung ganito, ganyan. So, yun yung phishing, mga kapatid. Pag fraud naman, yung term na fraud, ito yung mga nangyayari sa mundo. Pag sinabing fraud naman, ito yung nanloloko sila, nanbubudol. May aalok sila sa'yo na ganito. Halimbawa, may product sila. Ganito, ganyan. Tapos nung nakuha mo yung product, peke pala, palpak pala. Halimbawa, sa Shopee, umorder ka ng kurtina. Pag-receive mo, maliit na tela lang pala. Diba? Yung mga ganun, yung fraud eh. Kumbaga, nanloloko ka rin. Diba po? Parang, yung isa, nag-a-ask ng information, yung phishing. Yung fraud naman, may iaalok sa'yo or may sasabihin sa'yo, may i-offer sa'yo. Na, yun naman yung fraud. Now, ito yung nangyayari sa mundo. Paano natin siya mai-apply spiritually? Like, katulad nga na nabanggit ko kanina, mga kapatid. Even sa churches, may fraud at meron ding nangyayaring panloloko. Kaya po, minsan ginagamit nila ang simbahan, minsan ginagamit nila ang Lord, ang Bible, para makapagloko sila ng tao. At doon tayo kailangan mag-ingat. Kaya kailangan natin ng kaalaman na nanggagaling sa Panginoon. Okay po? Ayan. Ito rin po yung mga halimbawa ng mga katuruan na hindi tama, mali. Una, follow your heart. Yun ang sinasabi ng mundo, kung ano yung laman ng puso mo, yun ang sundin mo. Ang sabi ng Bible, our hearts are deceitful. Ano ba ang kagustuhan ng puso natin? Unang-una, magkasala, sariling interes, selfish desires, lahat yan yung laman ng puso natin. Kaya kailangan niyang palitan ng puso na galing sa Panginoon. Diba po? Kaya huwag tayo basta-basta sumusunod sa puso natin. Kasi kung susunod tayo lagi sa puso natin, hindi na natin kailangan manalangin, mga kapatid. Hindi na natin kailangan ng Panginoon. Kasi tayo naman na nasusunod. Diba po? Pero dahil alam natin, tayo mga Kristiyano, alam natin na ang puso natin ay tuso. Ang puso natin ay evil, ang puso natin ay madumi at walang ibang gusto kundi magkasala, mabuti ang Diyos sa atin dahil nakilala natin siya. Na nauunawaan na natin na ngayon na, Lord, alisin mo itong puso ko na hindi nakaka-respond sa'yo, blinded sa katotohanan mo, at palitan mo ng puso na galing sa'yo. Kaya mapalad tayo mga kapatid dahil nakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. At bumabalik-balik kayo rito. Mapalad kayo dahil kinakausap kayo ng Lord. I believe. Ayan. Speak the truth in love, sabi po dito. Speak the truth instead, speaking the truth in love will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. It does not only apply within our group as followers of Christ. This is also the way we should treat the deceivers, mga kapatid. Ibig sabihin nito, mga kapatid,
sa loob ng simbahan, sa body of Christ, meron or sa church, sa building na to, sa halimbawa sa mga lugar na may nagtitipon ng mga tao, meron diyang nagdi-deceive. At kailangan natin mag-ingat. Huwag natin laging do not let your guard down. Di ba po? Huwag mong pahintulutan na lagi kang vulnerable, na hindi ka nag-iingat. Big sabihin nun, mga kapatid, kapag may mga kilala tayo or parang alam natin or may mga na-discern tayo na ganun, we have to still speak to them with love. At the same time, kumbaga, without compromising the truth that comes from God or the truth of God. Di ba po? So kung may mga nanloloko, speak to them in love, but please do not compromise. Huwag mong hayaan na lokohin ka or lokohin ang kapwa mo, mga believers. Di ba po? Ingatan nyo ang bawat isa, mga kapatid. So, nagtanong ako nito kagabi, sabi ko, paano nga ba tayo speak the truth in love? Minsan mahirap po kasi, di ba mga kapatid? Parang, paano mo dediretsuhin yung kapatid mo na ito malito or paano mo sasabihin na ito yung tama? Minsan ang hirap po, di ba? Kasi minsan ayaw natin ng gulo, ayaw na natin makipag-away, ayaw na nating problemahin ang problema nila. Iniiwasan na lang natin, hinahayaan na lang natin, or problema naman nila yan, kanila na lang yan. Di ba po? Pero hindi ganun ang tinuturo sa atin pala mga kapatid. We have to practice truthfulness sa bawat isa. Kasi, remember, we are part of one body. So, hindi tayo pwedeng magtago sa bawat isa. At, eto mga kapatid, hindi mo rin yan maitatago dahil mararamdaman ka ng ibang parte. So, kung may nararamdaman ng isa na bigat sa atin, mararamdaman niya ng buong katawan. Ngayon, kung hindi mo nararamdaman na may pinagdadaanan ng mga kapatid natin, ng bawat isa sa atin, tingnan natin kung parte ba ako ng katawan na ito, di ba? Ipanalangin natin sa Panginoon na maunawaan natin ang bawat isa, makilala pa natin ang bawat isa. And again, we have to practice truthfulness. Nabibless nga ako, hindi ko kasi babanggitin, pero may nagko-correct din sa amin dito talaga, bukod kay PL, sa mga leaders natin, na talagang mas na-appreciate namin na ahead of time, itatama kami, or sasabihin sa amin kung ano yung mga mali namin, kasi minsan hindi na namin alam na mali na pala yung ginagawa namin. At bukod doon mga kapatid, aside from learning to speak the truth in love, we have to also learn to accept the truth. Kasi minsan madali sa atin magsalita na ito gawin mo tama, ito yung tama, ito yung mali. Pero pag tayo na yung nasabihan ng ganun, parang ang hirap tanggapin. Bakit nakikita mo yung mali ko? Okay naman, ako hindi. We have to accept the truth din. Hindi pwedeng bitaw lang tayo ng bitaw ng truth. Kasi hindi na rin yung truth, hindi siya talaga truth sa atin kasi tayo mismo hindi natin tinatanggap ang katotohanan. Amen po ba mga kapatid? Now, ito yung mga realizations din namin na paano ba tayo how we are going to speak the truth in love. First is we have to be intentional. Kailangan intention mo, kapatid, na itong kapatid ko na to, kailangan niya ng tulong. Hindi niya alam na mali yung ginagawa niya. Kailangan ko siyang tulungan na eventually ma-realize niya or matulungan siya na ma-overcome to kasi baka hindi niya alam. Then, build relationship. Di ba po? Mahirap magsabi ng tama sa isang tao kapag wala kayong relasyon. Di ba po? Kasi alam niyo bakit? Bakit sino ka ba? Ba't mo sasabihin ng ganyan? Pwedeng ganun na maging response ng tao, di ba po? So, we have to build relationship. Kung hindi pa tayo ganun ka-intimate sa bawat isa, let's pray na ibigay ng Lord yung intimacy sa ating lahat. Empathize. Pag sinabing empathize, putting yourself in the shoe of others. Ibig sabihin, unawain natin talaga kung ano yung nararanasan. Hindi lang tayo bira ng bira. Diba? Ano ba yung nararanasan nila? Parang intindihin natin, unawain natin, or we can relate yung sitwasyon nila sa naging sitwasyon natin na in the past na na-overcome natin. Alam ko yung ang bigat talaga niyan eh. Naintindihan ko yung nararamdaman mo kasi naranasan ko din yan. That's empathy, mga kapatid. Practical po ito, mga kapatid. And then, once na-build natin yung relationship, naging intentional tayo, naunawanan sa kanila, we have to tell them the consequences. Explain to them the consequences kapag may nakikita tayong hindi okay. Then lastly, most importantly, lead them to Christ. Para hindi tayo basta bibigay lang mga solusyon dyan, pero hindi natin nabanggit yung pinaka-solusyon talaga natin, which is, we have to lead them to Christ. Kasi walang ibang solusyon, mga kapatid, kundi si Kristo lang. Kaya po, ayan. Always practice truthfulness. Ayan. Saan na ba tayo? Ayan. Speaking of truth, we will grow to become in every aspect
every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. We should never think that our spiritual growth is described as how can we be more independent, but this means that we are growing up into Jesus. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ang pagmamature natin, hindi ibig sabihin na kaya na natin mag-isa. Pag nag-mature, kasi minsan pag iniisip mo, matured ka, kahit wala na akong kasama, hindi ko na kailangan ng ibang tao, independent ka na, kaya mo nang harapin lahat. Minsan yun ang understanding natin ng maturity. Pero hindi. Sa ating mga Kristiyano, ang understanding dapat natin ng maturity is we have to be more independent in Christ. More dependent rather. More dependent in Christ. Diba? The more na aalisin, bibitawan natin ang sarili natin at magtitiwala ng buong buo sa Panginoon. Yeah po? Kasi hindi natin kakayanin ng mundo, mga kapatid. Kahit gaano ka katapang, kahit ikaw pa ang pinakamatapang sa buong mundo, hindi mo kayang harapin ang problema sa mundo. Ayan. Naniwala ba kayo doon? Ayan. Praise God po. Ayan. The more we grow, the more we become like Jesus, which is our ultimate goal. Yan yung ultimate goal natin, mga kapatid. Sabi nga lagi natin sinasabi, walang perpekto, pero wag din natin gawin yung reason para lagi tayong magkamali or magkasala or para maging tamad tayo or parang hindi natin bigyan ng pagpapahalaga ang mga gawain ng Panginoon, ang salita niya, ang prayer time, devotion, di ba po? Our ultimate goal is to be like Christ, di ba po? Na pag humarap tayo sa Panginoon with the help of the Holy Spirit, kilala niya tayo. Di ba po? Sasabihin niya tayong, well done, my good and faithful servant. Ayun yung talagang inaasam natin, mga kapatid. Amen po ba? Inaasam po ba natin yun na pagharap natin sa Panginoon, kilala niya tayo? Lahat tayo inaasam natin yan. And we can't wait for that to happen na talaga. Praise God. Paniwalaan natin yun, mga kapatid. Totoo po yun. Totoo po yun. From Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. Ayan. We will know that our church is maturing when all leaders and saints, pag sinabing leaders, ayan, sino ba yung mga parang nag-head ng mga ministry natin? Siyempre, ang pastor natin, lahat ng mga leaders ng ministry. At the same time, saints. Sino yung saints dito? Mga santo ba nung unang panahon? Hindi po. Lahat po ng believer ni Jesus Christ are called saints by Paul. Si Paul mismo ang nagsabi. Sino dito ang naniniwala kay Jesus Christ na siya ang Diyos at tagapagligtas natin? Taas po ang kamay. Taas po ang kamay. Lahat, parang may mga hindi nagtataas po. So we are all called saints. Ang pangit lang kasi ng impression sa atin ng santo, parang mga elite people lang ang santo sa atin. Pero we are all saints. We are living saints because Jesus Christ is within us. And we believe in Jesus Christ. That's why we're called saints, followers of Christ. Yun po talaga yung ibig sabihin ng saint. Ayan. As parts, we must work together to make the body work according to the instruction of the head. Alam natin yung mga roles natin. Sino dito ang kamay, sino dito ang mata. Na-discuss naman natin to last time, diba? So, kapag may hindi nagpa-function dyan, mga kapatid, pwedeng hindi nag-grow or pwedeng hindi talaga siya, or kumbaga, hindi pwedeng may hindi mag-function, may mali. Pag hindi nag-function, may problema sa parte ng katawan. May sakit na kailangan gamutin. Amen po. So, lahat tayo nagpa-function. Kaya I encourage yung mga kapatid sa mga hindi pa po nagpa-participate or hindi pa kayo involved sa ministry. Kailangan kasi natin magkaisa through ministries, mga kapatid. And we have to help one another sa kung saan man natin makakaya. Yung mga ministry na na-list down, music, ushering, intercessory, kids, lahat ng mga ministry natin. Ano lang yan ilan lang yan sa mga ministry na pwede tayo maging part. Di ba po? But I encourage you to be part of any ministry po kung saan tayo makakatulong. Kasi nga, kailangan nating mag-contribute para palakasin ang bawat isa. Amen po ba? Sino po ba dito may desire na maging part ng ministry? Lahat po tayo, di ba? At dapat may ganun tayong desire. Ayan. So I tell you this and insist sa verse 17. I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Now, pag sinabing so or therefore, in other translation,
nabanggit sa atin yung mga biyaya ng Lord sa atin na tayo ay pinatawad, tayo ay adopted, lahat ng katotohanan na yon. Kaya naman, yung ibig sabihin ng kaya naman, dapat nakikita na sa atin, mga kapatid, itong pagbabago na to, na hindi na dapat tayo namumuhay na parang mga hintil, which is described as they are blinded, they are full of selfish desires, hindi na dapat tayo namumuhay ng ganun. Living like the world, blinded by their deceitful hearts and evil minds. They are ignorant. So, hindi na tayo ignorante, mga kapatid. Alam na natin ang identity natin. They have given up to sensuality, uncleanness, and greediness. Di ba po? Uncleanness, sensuality, ibig sabihin, talagang talamak sa lunod sa sexual immorality. Greediness naman, yung talagang, ano ba sa Tagalog ng greedy? Parang, sakim. Tama ba? Tama, sakim yan. Sakim. Gahaman sa mga material na bagay na parang nauubusan ka ng lahat ng bagay, di ba po? So, yon. Verse 20, that however is not the way of life you learned when you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self. Put off your old self. Pag sinabing put off, tanggalin, alisin, hubarin. Di ba po? Hubarin natin ang old self natin. Kung sino man tayo, kung gaano man tayo karumi. Minsan ba naisip nyo gaano tayo karumi nung hindi pa natin kilala ang Lord? Grabe. Ako, pag naaalala ko talaga, siguro very quick, talagang grabe parang galit na galit ako. Sexual immorality din. Parang ang tawag dito, ini-entertain ko yung mga bagay na talagang nagpapadumi ng utak ko. Minsan nagagamit ko yung cellphone ko sa mga hindi magandang bagay, talagang pornography, ganun kabigat talaga. As in, grabe yung desire ko talaga nung hindi ko pa nakakilala sa Lord. Kaya every time naaalala ko kung paano ako inahon ng Lord doon, talagang lagi ako naiiyak kasi anong nang mangyayari sa akin kung hindi ko nakilala ang Lord talaga? Talagang, hindi ko alam kung sang lupalop na ako ng mundong to. Talagang, ewan ko. Hindi ko ma-explain. Pero napakabuti talaga ng Lord sa ating lahat. I'm sure lahat tayo may ganong testimony sa atin. Ayan. Notice that the word learned is being used dito sa verse 20. That however is not the way of life you learned. Yung learned ang ginamit. Ibig sabihin, natutunan. Natutunan, mga kapatid. We can only learn the way of life not just through one prayer or one attendance in a church service. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo matututo sa pagiging mature, mga kapatid, dahil lang pinag-pray tayo ng kapatid natin or dahil umattend tayo ng isang service. But, how? But through continuous reading and hearing the Word of God. Kasi, paano tayo harap sa halimbawa, sinasabi mo you are a Christian dahil tinanggap ko ang Lord, but ang tawag dito parang you do not have the desire to read the Word or to hear the Word or to attend the service every Sunday at umattend ng mga gawain ng Panginoon. Basta anything na maririnig mo ang salita ng Lord, kapag wala tayong desire na ganun, mga kapatid, ipag-pray natin talaga ang sarili natin kasi hindi tayo matututo, hindi tayo magmamature sa Lord. Amen po ba? So yun, through continuous reading. Put off yourself, old self natin, corrupted, evil, and we are enemies of God. To be made new in the attitude of our minds, ibig sabihin nun, our knowledge of God must influence the way we think. If the way we think are renewed, our actions follow. Ibig sabihin nun, mga kapatid, kapag hindi lang tayo nagsisettle sa alam natin ang katotohanan, but we exercise the truth as well. And we have to be influenced by that knowledge, di ba po, sa buhay natin. Kasi pag na-influensyahan tayo nun, mag-iiba kung paano tayo mag-isip. Pag naiba kung paano tayo mag-isip, dahil ang utak natin ang nagko-command sa ibang parte ng katawan natin, ang isip natin. Pag nabago na yung isip natin, the rest of our body will follow. Diba? Ang puso natin, ang lahat ng parte ng katawan natin magfa-follow yan. Kasi yun yung ini-instill natin sa utak natin. Kaya nga sabi, di ba, ni Paul din, we have to renew our minds. Renew our minds by reading the Word of God. Hindi mababago ang kaisipan natin kung hindi natin nababasa ang salita ng Panginoon. At hindi rin mababago ang buhay natin kung hindi mababasa ang salita ng salita ng Panginoon. Salita ng Panginoon, babasahin natin, na-instill sa utak natin, yun ay magiging influential na ang salita ng Lord sa isip natin at yun na yung
mai-apply natin through our actions. Di ba po? Ngayon, kung itong ang salita ng Panginoon, wala sa atin, hindi existent sa atin, wala to. Hindi rin to maapektuhan yung actions natin. Okay po. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Okay. 25, therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor. Di ba po, paulit-ulit na sinasabi, you have to speak truthfully. Di ba po, mga kapatid? To one another. Kasi sinabi dito, neighbor, ibig sabihin, lahat, kapwa mo, maging totoo ka sa kapwa mo. Confess. And we must allow the truth to rebuke us. Sometimes we are urged to speak the truth to others, but when the truth are spoken towards us to correct us, pride comes in. Yun nabanggit ko nga kanina. We must all submit to the truth. Kaya may salita ang Lord at kaya yan ang nagiging basis nating lahat, mga kapatid, para wala tayong say. Kasi ang tendency natin, lahat tayo may say. Lahat tayo may opinion, lahat tayo may kultura na gusto na, lahat tayo may prinsipyo sa buhay. Ano ang magsisilbing natin, referee? Ang salita ng Lord. Diba po? At yan lang dapat ang susundin natin. Diba po? Halimbawa, sa basketball, hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong rule kasi may rule na dyan. Hindi pwedeng sabihin mo na nakapuntos ako kahit hindi ka naman nakapuntos. Kasi ang rule para makapuntos ka is i-shoot mo yung bola. Diba po? Hindi natin pwedeng baguhin yun. At hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating rule sa isang laro or sa isang laro. Ngayon sa buhay natin, ang Lord ang nag-imbento ng buhay natin eh. Ang Lord ang naglikha, mali yung term ko, ang naglikha ng buhay natin. Siya ang may likha nito eh. So sino nakakaalam? Sino ang nakakaalam ng mga rules? Ang Panginoon din. At ang mga rules niya ay nasa Biblia, mga kapatid. And therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. In your anger, ayan po, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Ayan, paulit-ulit. Anger, angry. Ayan, sino dito ang nagagalit, mga kapatid? Uy, dalawa lang. Ang bait ng iba. Ayan. Sometimes you are urged to speak. Asan na ba ako? Ay, teka. In your anger, do not sin. It is clear that Christians, ito po pag nagalit tayo, it's valid. Okay? Natural sa atin ang magalit. But the problem is, kaya nga sabi, di ba, in your anger, ibig sabihin, inaalaw ng Lord ang anger. But do not sin. So may galit na nagkakasala ka na, may galit na okay lang as a Christian. Pero ang instruction dito ni Paul specifically, do not let the sun go down while you are still angry. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? May limitasyon ang galit natin. Hindi siya mananatili ng matagal sa atin, sa puso natin. Hindi na dapat natin ipagpapabukas yung galit natin sa asawa natin, sa anak natin. Diba po? Huwag na natin ipagpabukas. Kasi once na naipon yan, alam natin ang mga tendencies natin, mga kapatid. Magbo-burst talaga tayo. Matinding galit ang mararamdaman natin. Ayan. Nakarelate kami doon. Kaya siguro kami nag-iyakan kagabi. Kasi, ayun, parang hindi ko naman tinatago. Hindi naman kami perfect talaga. Na-experience talaga din namin. And that's our testimony. I just thank God kasi hinumble ng Lord ang puso namin to confess to one another na mga frustrations namin, na mga nararamdaman namin, pati yung mga problema ng bawat isa. So I praise God for that. At I hope then yun i-practice natin sa mga partners natin, sa mga, tingnan nyo nga po yung mga partners dito, tingnan nyo nga po yung mga partners nyo. Ayan. Ayan, yung mga katabi nyo rin, mga kapatid natin. So we have to always exercise. Kung may nagkakaalitan man, katampuhan sa atin, do not let the sun go down while you are still angry. Ayan. Anyone who has been stealing must steal no longer but must work doing something useful with their own hands that they may have something to share with those in need. Tingnan niyo po yung purpose nito. Lahat ng mga dating nagnanakaw ay hindi na dapat magnakaw. Yun ang sabi. But must work. Ibig sabihin, pagtrabahuan mo, magtrabaho ka. Doing something useful with their own hands. At yan po sa atin yan sinabi, sa ating mga believers. That they may have something. Ang purpose mo to work hard is to have something to share with those in need. Kumbaga, magtatrabaho ka, kumbaga, hindi ka magnanakaw,
Magtatrabaho ka, pero hindi ka lang magtatrabaho para sa sarili mo. Pagtatrabaho ka para makatulong sa iba. Ganun katindi ang humility na itinuturo sa atin ng Panginoon at gusto niya talaga maalis yung pansarili natin, di ba? Kasi ang tendency natin, yes, hindi na ako nagnanako, nagtatrabaho na ako sa sarili ko. Ang tendency natin, pwede pa rin tayo yumabang, di ba? Kaya doon tayo sa hindi tayo yayabang, di ba po mga kapatid? Ayan. So, ito, another instruction. 29 na po tayo, malapit na po. Do not let any unwholesome talk come out. Unwholesome talk. Ayan, take note. Take note pa. Unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs. Isipin natin kung yung lalabas sa bibig natin ng mga salita, will it bring people down? Will it hurt anyone? Will it allow them to feel pain? Or will this be useful? Or will this be helpful for them to build them up, to encourage them to pursue further in Christ, di ba po? That it may benefit them, those who listen. Kapag narinig nila ang salitang yun na galing sa bibig mo, makakatulong yun, may inspire sila. Kaya sabi ko nga mga kapatid, panghawakan natin yung mga testimonies natin kasi makakatulong talaga yan. Hindi lang para sa sarili nyo, para sa ibang tao. Amen po ba mga kapatid? And we have to watch out for our words. Di ba po? Kasi ang dila talaga natin, pag matabil yan, pwede tayong makapatay. Di ba naalala nyo, nung election, may dahil lang magkaiba sila ng faith, yung isa, sinabi niya yung mga sasakit na salita dito hanggang sa nag-suicide yung isang tao. Isang estudyante yata yun. So ayun, ganun kabigat, ganun katindi ang talim ng dila natin kung nakakapatay talaga to ng tao. Ayan. Verse 29, 30, do not grieve. Sorry, teka lang. Hindi, i-expand ko pa dun sa unwholesome talk. Sa ibang translation, sabi doon, rotten, evil, corrupt talks. Yung mga salita mo na marumi, masama, corrupted, bulok, na naninira ng buhay ng ibang tao. Here are some kinds of languages we should put in mind when we speak. This is based on John Piper. Ayan. John Piper po, lagi po talaga namin pinapakinggan. Nire-recommend din namin siya sa inyo. First is, every time na magsasalita tayo, mga kapatid, at mayroon tayong sasabihan, kakausapin, let's not take the name of the Lord in vain. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Huwag nating hayaan na bumaba ang identity, ang character ng Lord dahil sa mga salita natin. Lalo tayo mga Kristiyano, mga kapatid, pag nagsalita tayo, di ba, lagi nang kasama natin ang pangalan ni Jesus Christ. Ngayon, from the way we talk, parang mundo pa rin, parang same na same sa mundo, marumi pa rin tayo magsalita, may mga masasamang salita lumalabas sa bibig natin, and we claim that we are children of God, we believe in Jesus. Parang, ano malalang magiging tingin ng mga tao sa pangalan ni Jesus Christ? Sa pangalan ng Panginoon. Magiging mababa. Parang hindi to the point na parang bakit ko kailangan paniwalaan ang Jesus sa buhay mo? Ikaw nga, tignan mo nga yung sarili mo. Ganun na magiging tendency. Pero binago tayo ng Panginoon, so hindi dapat, ingatan natin ang mga salita natin, mga kapatid. So every time na may lalabas dyan, isipin mo, am I taking the name of the Lord in vain through these words? Next, making terrible realities insignificant. Ano ibig sabihin nun? Minsan may mga lumalabas sa bibig natin na yung terrible realities, mga mabibigat na mga katotohanan, mga realidad sa buhay natin. Katulad nung pag sobrang galit na galit tayo, mamatay ka na. Ang bigat ng salitang term na mamatay, mga kapatid. Kasi pag namatay ka, it's either langit or impyerno lang ang pupuntahan mo. Minsan, sa examples na nabasa ko sa ibang bansa, parang go to hell, go to hell. That's a terrible reality. Totoo kasi yun, mga kapatid, na hindi natin siya basta-basta bibitawan na magbibitaw tayo ng mga ganong curses sa ibang tao. Di ba po? Yung term na damn it. Di ba? Parang damn. Sorry for the word. Pero yun yung mga words na talagang, ano ba sinabi pag sinabing damn? Di ba? Parang you are also speaking hell eh. Di ba? Parang damnation. Di ba? Yun yung
kaparusahan sa mga tao talaga na walang pagkakilala sa Lord. So, bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo basta-basta nagbibitaw ng ganong salita. Unless we are speaking the truth of Christ na tayo, kailangan natin ng kaligtasan from, sa walang hanggang kamatayan. Diba po? Yung explaining, pero yung parang expression na lang natin siya palagi na parang pag nagalit ka, bigla mong bibitawan, mamatay ka na, mapunta ka sana sa impyerno, nagka-curse tayo. Iwasan natin yan mga kapatid. Wag nating gagawin. Next is referencing sex and body in vulgar ways. Sa public, mga pinag-uusapan natin, mga kabastusan, mga dirty talks na parang nakakatawa kapag parang nagtatawanan kayong lahat, kala mo okay lang. But it's not. It's not po, mga kapatid. Sacred po ang katawan natin, sacred ang sex, sacred po yan kasi galing sa Panginoon yan. Now, if we are using it in a context na walang kabuluhan, mga kapatid, binabaliwan natin ang sacredness ng Lord. Kasi sa Kanya galing yan eh. At ginagawa yan, or itong mga body parts na sacred sa atin, yung term na sex, mga kapatid, sacred yan eh. Parang gift yan ng Lord sa atin in His right way. Sa kaparaanan ng Panginoon, di ba po? So hindi natin siya basta-basta binibitawan. So pag minsan natitempt tayo, minsan sa atin may mga ganun pa minsan, 'di ba po? Aminado po tayo, 'di ba po? Ako may mga pagkakataon po, kaya natuturuan din ako dito. Minsan na sa sobrang daldal mo, na-excite ka sa mga kwento mo, 'di ba? Kung ano-ano na lumalabas sa bibig mo, 'di ba? Pero we have to really think talaga, parang ingatan natin ang mga salita natin. And then, speaking in mean-spirited ways. Ayan po, yung mga mean na mga rude na salita. Di ba po? Ano ba mga example ng mga rude sa atin? Katulad ng ng physical features. Di ba po? Para i-turn down yung tao. Kasi, halimbawa, ikaw nakakaramdam ka ng inis sa kanya, kukutsain mo siya. Or parang, sasabihin mo kung ano yung mga pangit sa kanya. Hindi lang sa kanya direkta, pwede mo ring sabihin sa ibang tao, 'di ba po? Or parang in front of other people, nakatalikod yung taong sinasabi mo, kinukwento mo sa iba kung ano yung mga pangit sa kanya, 'di ba po? Again, we have to exercise truthfulness. If may hindi okay sa atin towards others, we have to speak to them and practice truthfulness. Kaya kung meron tayong sa mga kapatid natin, mga kapatid, let's speak in truth, let's always practice truthfulness. Na kapatid, medyo na-offend ako talaga sa nabanggit mo na nakaraan. Pero okay naman ako, parang gusto ko lang ma-share, ma-confess to sa'yo kasi ayokong hindi tayo okay. At gusto ko mas maging intimate tayo, gusto ko mas mahalin natin ang bawat isa. Ngayon, kung ako naman na nagkamali ako sa'yo, na nagalit ka rin sa akin, patawarin mo ko. Lagi tayong ganun, laging ganun dapat ang puso natin. Kasi hindi tayo mag-grow kung puro toxin ang nasa puso natin. Amen po ba? Ayan, get rid. Ito na nga, ito yung kasunod. Get rid of the following. Bitterness, rage, anger, brawling. Pag sinabing bitterness, resentful spirit that refuses reconciliation. Sabi po yan ni Aristotle. Pag resentful spirit, big sabihin nga, kumbaga, galit na galit ka to the point na ayaw mo nang makipagbate. Diba? Ayaw mo nang makipagbate at dahil lang na-offend ka or parang ayaw mo nang patawarin, gusto mo i-justify yung nararamdaman mo eh. Diba po? Kaya ka nagiging bitter at ayaw mo makipagbate kasi alam mo tama ka. Tama ako, hindi pwede, ayoko. Diba? So, hindi tayo ganon, mga kapatid, bilang mga Kristiyano. Next is rage, or pag sinabing rage, outburst or extreme anger, yung matinding galit. Galit na galit ka talagang, nag-aapoy ka sa galit. Diba po, yun yung rage, iwasan din natin. Anger naman, it's a strong feeling of displeasure. Mas mababa siya kumpara sa rage, pero, again, small sins, natutunan namin kay Chess, sino ba to? Si Maricar Reyes, sabi niya, yung mga small sins natin, pag nag-pile up yan, sobrang bigat yan mga kapatid. Pag nagtatamba ka ng mga small sins. So kapag may maliit na galit ka, hinayaan mo lang na magstay yan dyan, magpa-pile up yan, magpa-pile up. Day by day, kasi every day, tinitempt tayo eh. May mga situations sa buhay natin. So we have to really confess it and let go of it and surrender it to God. Lastly, brawling. Pag sinabing brawling, sa sobrang galit mo, actually halos related silang lahat eh. Parang iba-iba lang ng extreme, may isa hindi masyadong extreme, gano'n. Brawling, eto na, sobrang galit mo, nagwawala ka na.
It's a loud expression of displeasure. Nagwawala ka na, sumisigaw ka na, wala ka nang pakialam kung sino makarita lang. Rar, ganun na galit ka na. Di ba po? Yun yung brawling. Di ba po? Sobrang galit eh. Sumisigaw ka na sa bahay. Sino dito yung sumisigaw sa bahay? Nagiging leon ka na, nagiging dragon. Ano-ano na tawag sa'yo ng asawa mo, di ba? Dragon ka ba? Ba't sigaw ka ng sigaw? Ayan, so... Ayan mga kapatid, we have to practice. Ngayon kung minsan, lalo, best applied sa bahay, sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, sa mga apo, di ba po? Parang, kailangan natin talagang, Lord, hingang malalim, inom ng malamig na tubig. Di ba po? Yun yung mga practical na paraan para maibsan yung matinding galit. And then, but please, wag nyong hayaan na magstay lang yan na nandyan. Kasi mahirap. Parang lilipas ang maraming araw kapag nandyan lang yan sa puso mo, hindi kayo okay. Mabigat. Tapos papile up, ang dami nang pumapasok sa utak mo. Bakit ganito? Ba't ko ba to? Ba't ganito? Bakit ganito siya? Parang ang unfair niya. Di ba? Parang ganon. So, again, eto, sa conclusion na po tayo. The new man strives to treat others with the same generosity. Sabi rin po yun sa verse. Sabi, basahin ko po direkta sa verse. Wala. Be kind and compassionate. Compassionate. Be kind. Maging mabuti ka sa kapwa mo, sa asawa mo, sa pamilya mo. And compassionate. Diba po? Pag sinabing compassionate, mga kapatid, bigyan ko kayo ng scenario. Naalala nyo po nung si Jesus Christ bumisita siya kay Mary and Martha. Diba po? At nandun si Lazarus, patay si Lazarus. Naging compassionate si Jesus Christ in a way na nararamdaman niya yung bigat na nararamdaman ni Martha at Mary na nawalan sila ng kapatid. Di ba po? So yun yung pagiging compassionate, mga kapatid. Lagi nating nauunawaan natin para mas mabigat siya sa term na empathy. Kasi empathy parang nire-relate mo, pero compassionate parang you want to really understand entirely at talagang bukod sa nakaka-relate ka, yung puso mo, gusto mong maalisin yung bigat na nararamdaman niya at kunin mo na lang kung makakaya mo eh. Di ba po? Yun yung pagiging compassionate. Ayan. So, compassionate and forgiveness God has shown. Every instruction Paul gave us is in this chapter is fulfilled if we treat people the way God treats us.